minuto, makalipas po ang alas 5 ng umaga. Magandang umaga po! Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, ika-12 na po sa buwan ng Agosto taong 2024. Mula po rito sa Pilipinas, ako po si Jun Suriao. Good morning dyan sa iyo, June, at sa inyo dyan mga kababayan sa Pilipinas. Sa amin naman ay 11 minuto makalipas ang alas 3 ng hapon, araw ng linggo, at mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako si Noel Poliarco. 2:10 PM naman dito sa aking dako mula dito sa San Francisco, USA. Ako si Carmela Marinda. Maghahatid sa inyo ng mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Narito ang malalaki at makabulahang balita ngayong araw. Hataw Balita Ngayon. Mariing kinundina ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang ginawang pagpapakawalan ng flare sa dalawang eroplano ng China sa ruta ng Philippine Air Force sa Bajo de Masinloc noong August 8 habang nagsasagawa ng routine maritime patrol sa Scarborough Shoal na malinaw na pasok sa Philippines Exclusive Economic Zone. Sa isang pahayag, tinawag ng Pangulo na unjustified, illegal at reckless ang ginawa ng China's People's Liberation Army Air Force sa eroplano ng Pilipinas, lalo't nangyari ito sa loob ng sovereign airspace ng bansa. Dahil dito, hinimok ng palasyo ang China na maging responsable sa mga aksyon nito sa dagat, gayon din sa himpapawid. Sa ulat ng Armed Forces of the Philippines, noong Sabado, August 10, sinabi nito na hindi naman nasaktan ang mga sakay ng eroplano ng Pilipinas at ligtas na nakabalik sa Clark Air Base. Gayunman, kinundina ni AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr. ang insidente at sinabing dahil sa ginawa ng China, nalagay sa panganib ang buhay ng mga sundalong Pilipino sa loob ng teritoryo ng Pilipinas. Hataw Balita Ngayon. Nagkaroon ng pagbaba sa naitalang satisfaction rating ni Vice President Sara Duterte batay sa resulta ng pinakabagong survey ng Social Weather Station o SWS. Base sa isinagawang survey mula June 23 hanggang July 1, 2024, bumaba sa positive 44 ang net satisfaction rating ng pangalawang Pangulo na 19 na puntos na mas mababa kumpara sa positive 63 na naitala noong March 2023. Mas mataas pa ang nakuhang net satisfaction ratings ni Senate President Cheese Escudero na umabot sa positive 47. Positive 29 naman ang nakuha ni House Speaker Martin Romualdez, habang positive 31 ang naitala para kay Chief Justice Alexander Gesmundo. Isinagawa ang latest SWS survey sa 1,500 adults na na-interview ng face-to-face, kung saan 600 sa mga ito ay nagmula sa Luzon. Hataw Balita Ngayon. Nasawi ang isa sa mga suspects sa Percy Lapid Lake case sa gitna ng pag-aresto ng mga pulis sa Batangas bandang umaga nitong Linggo, August 11. Sa isang panayam, idinetalye ni National Capital Region Police Office Chief Major General Jose Melencio Nartates Jr. ang pangyayari kung paano nakipagnegosasyon ang mga pulis sa suspect na si Jake Orly Mendoza. Sinubukan umano siyang kumbinsihin ng kanyang pinsan at isang negosyador para sumuko, ngunit matapos ang negosasyon, saka nangyari ang insidente na ikinasawi nito. Nahanap ng NCRPO ang pinagtataguan ni Mendoza makalipas at 3 buwan matapos na kumpirmahin ng self-confessed gunman na si Joel Escorial ang pagkakilanlan ng suspect. Hataw Balita Ngayon. Pinaghahandaan na ng grupong Manibela at Piston ang kanilang gagawing tigil pasada sa August 14 hanggang 16. Ito ay kasunod ng pahayag ng Pangulo na tuloy ang implementasyon ng Public Transportation Modernization Program o PTMP sa kabila ng resolusyon ng Senado na suspindihin muna ito. Bukas, araw po ng Martes, August 13, ay nakatakdang magmarcha ang grupo patungong Malacanang para hilingin kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suspensyon ng PTMP.
Kung di anya mapakikinggan, itutuloy nila ang tigil pasada na isasagawa sa Luzon, Visayas at Mindanao na posibleng magparalisa sa transport system ng bansa. Ayon kay Mar Valbuena, umaasa siyang maintindihan sila ng mga commuter dahil kaisa sila ng mga ito na ilunsad ang pangmasang transportasyon. Tiniyak naman ng MMDA na nakahanda silang umasiste sa mga commuter na maapektuhan ng naturang tigil pasada. Hataw Balita ngayon. Muling naglabas ng aabot sa 4,389 tons ng sulfur dioxide ang Bulkang Kanlaon sa Negros Island nitong nakaraang weekend. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PVOX, ito na ang pangatlo sa pinakamaraming volume ng sulfur dioxide na inilabas ng bulkan sa taong ito. Nakapagtala rin ng nasa 20 na pagyanig sa paligid ng bulkan. Bunsod nito, nananatiling nakataas ang Alert Level 2 sa Bulkang Kanlaon. Muling pinaalala ng ahensya na mahigpit na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer radius permanent danger zone ng bulkan. Bawal din ang pagpapalipad ng anumang uri ng aircraft malapit dito. Dagdag pa ng PVOX, anumang oras ay maaaring maglabas pa ng usok ang bulkan at magkaroon ng phreatic eruption. Matatandaan noong June 3 nang huling pumutok ang Bulkang Kanlaon matapos ang 7 taong inactivity nito. Hataw Balita ngayon. May good news po para sa mga motorista. Dahil magkakaroon pong muli ng rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo ang mga kumpanya ng langis bukas araw ng Martes, August 13. Batay sa inisyal na pagtaya ng mga oil company, maaaring bumaba ng piso at 20 sentimos hanggang 2 pesos ang presyo ng kada litro ng diesel. Magkakaroon din ng tapyas sa presyo na 2 pesos and 40 centavos hanggang 2 pesos and 60 centavos sa presyo naman ng kada litro ng gasolina. Posible rin ang rollback na 2 pesos and 20 centavos hanggang 2 pesos and 40 centavos ang kada litro ng kerosene. Mamaya i-anunsyo ng mga kumpanya ng langis ang final price adjustment na ipatutupad nila bukas. Hataw Balita ngayon. Balik Pilipinas na bukas, August 13, ang 2-time Olympic gold medalist na si Carlos Lugo kasama ang iba pang mga Pilipinong atleta na sumabak sa 2024 Paris Olympics. Ayon sa Presidential Communications Office, personal na sasalubungin at iwe-welcome ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino o mga Pinoy Olympian sa Malacanang. Nakatakdang dumating sa Martes ng hapon si Yulo kasama ang iba pang atleta o mga atleta mula sa Olympics sa Villamor Air Base kung saan sasalubungin din sila ng kanilang mga pamilya. Magtutungo naman ang grupo sa PICC kung saan naman sila i-welcome ng iba pang opisyal ng pamahalaan sa kapaparada sa ilang mga kalye sa lungsod ng Maynila para naman sa Heroes Parade. Hataw Balita ngayon. Inanunsyo ni Philippine National Police Chief Police General Romel Francisco Marbil ang ipatutupad na recalibrated approach ng PNP laban sa illegal na droga kung saan imbes na mga drug pusher o user sa kalye ang target, tututukan na ng pulisya ang mga source at supply chain. Sa isang pahayag, sinabi ni PNP Chief na sa ngayon, mas pagtutuunan ng pansin ng PNP ang mga high-value drug personalities at ang kalakaran ng droga sa bansa. Aniya, ang mga ito ang nagpapatakbo at kumikita sa droga kaya sila ang dapat na bantayan at hindi ang mga user at pusher sa kalye na kung minsan ay biktima lamang. Inaasahan ng paraan na ito ay magiging mas epektibo at hindi madugo dahil mas pinahalagahan na umano ng kampanya ang karapatang pantao habang pinupuksa pa rin ang ugat ng problema sa droga. Mas paigtingin din ng pulisya sa recalibrated approach ang intelligence operations nito at ang mas malawak na pakikipag-ugnayan sa komunidad upang matukoy at malansag ang mga sangkot sa iligal na droga. Hataw Balita ngayon.
Isasagawa na ngayong araw, August 12, ang unang pagpupulong ng House Quadruple Committee o Quadcom upang imbestigahan ang posibleng ugnayan ng illegal Philippine Offshore Gaming Operations o POGOs, operasyon ng illegal na droga, extrajudicial killing at paglabag sa karapatang pantao sa anti-drug war ng dating administrasyong Duterte. Isang 4-committee panel ang Quadcom na binuo ng Kamara kung saan kabilang ang House Committee on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts. Isasagawa sa August 16 ang Quadcom hearing sa Pampanga kung saan ni-raid ang isang illegal Pogo Hub, gayon din kung saan nasabat ang bilyong-bilyong pisong halaga ng shabu sa Mabalacat City at sa bayan ng Mexico. Ayon kay House Committee on Dangerous Drugs Chairperson Robert Ace Barbers, inimbitahan din sa nasabing meeting ang ilang general sa pambansang pulisya. Kasi ang mayroong mga witnesses, no, na nandiyan malapit sa lugar na yan na pwedeng humarap at pwedeng magbigay ng information. Kaya dadali natin ang committee dyan sa lugar na yan. Kasi doon nga sa usapin ng POGO, human trafficking, torture, human rights violation, at saka yung alleged drugs, maring merong mga mag-share ng information dyan. Muling nagsilbi ng warrant of arrest ang National Bureau of Investigation 11 kay religious group leader Apollo Kibuloy. Bigo namang mahuli ito ng NBI matapos ang isinagawang operasyon sa KOJC compound sa Buhangin, Davao City. Sila Lane Moreno, humahataw. Hataw Balita ngayon. Bigo na namang maaresto ng National Bureau of Investigation 11 ang religious group leader na si Apollo Kibuloy at 4 na kapwa niyang akusado. Badang hapon nitong Biyernes, muling pinuntahan ng NBI 11 ang KOJC compound sa Buhangin, Davao City upang isilbi ang warrant of arrest mula sa korte sa Pasig City at Davao City. Ganon din ang arrest order mula sa Senado. Hindi gaya ng PNP, mapayapang naisilbi ng NBI ang warrant of arrest sa loob ng 1 oras. Hindi naman kasi the KOJC personnel as well as dito yung mga lawyers nila, pinapasok naman tayo. Ayon kay NBI 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao, nais umano nilang kumpirmahin ang mga kumakalat na impormasyong nasa loob ng compound nagtatago si Kibuloy. Pero pagkatapos ng mahigit 1 oras na paghahanap ng NBI kasama ang abogado at opisyal ng KOJC ay hindi nila nakita ang religious group leader. Pinasok namin yung kingdom, consists of 4.2 hectares, a 3-story kingdom, and meron siyang underground. Pinasok natin yung buong area. And so far, wala naman tayong nakitang mga akusado, including Pastor Kibuloy. Tiniyak naman nila na handa silang magbigay ng proteksyon kay Kibuloy at kasamahan nila sakaling sumuko sila sa mga otoridad. Ayon naman sa abogado ng KOJC na si Attorney Israelito Torreon, hindi na umano kailangang magdala ng mga armas kung nais pasukin ng PNP ang compound. I think there is no need anymore. That would be the 7th or 8th times that they would be doing that, and that would be a disservice already to the warrant. Pero ito naman ang tugon ng KOJC sa hamon ng PNP na magdala ng mahigit 1,000 pulis upang galugarin ang lahat ng sulok ng 30 hektarya na KOJC compound. Hindi kailangan na magdala ka ng maraming armas dito kung makipag-cooperate po sila sa amin, no? Wala namang problema yon if they will properly cooperate with us. No need to show force, no need to bring armalites, no need to bring a lot of helicopters. Naharap si Kibuloy sa kasong human trafficking at sexual and child abuse. Lane Moreno, humahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. Umabot na sa mahigit 150 milyong piso ang tinatangayang pinsala ng African Swine Fever o ASF sa mga hog raisers sa bayan ng San Jose sa Occidental Mindoro. Si Christian Lopez, humahataw! Hataw Balita Ngayon.
Apektado na ng African Swine Fever o ASF ang nasa 1,516 na hog raiser sa 18 barangay sa bayan ng San Jose Occidental, Mindoro. Batay sa tala ng Municipal Agriculture Office ng San Jose, umabot na sa 150,097,000 pesos ang estimated loss ng mga nag-aalaga ng baboy na apektado ng pagkalat ng naturang sakit. Habang nasa 12,791 na ang bilang ng mga alagang baboy na isinailalim sa kaling procedure. Ayon sa Municipal Information Office ng San Jose, patuloy namang nagsasagawa ng depopulation sa Barangay Ansiray ang mga tauhan ng lokal na pamahalaan upang mapigilan ang pagkalat ng virus sa mga kalapit barangay. Sa ngayon, wala pang eksaktong detalye na ibinibigay ang Municipal Agriculture Office ng Bayan ng San Jose, bunsod ng kaso ng African Swine Fever sa kanilang bayan. Samantala, mahigpit namang binabantayan ng ASF Surveillance and Monitoring Team ng lokal na pamahalaan ang mga supermarket, slaughterhouse at mga tindahan ng karning baboy upang malaman kung ito'y dumaan sa pagsusuri o kung mayroon itong meat inspection certificate. Christian Lopez, humahataw sa balita ngayon. Tagumpay na nakubkob ng Ukrainian forces ang karamihan sa bayan ng Kursk sa Sudsa region na kontrolado ng Russia. Ikinagulat naman ng Russia, United States at Western countries ang surprise cross-border attack na ito ng Ukraine. Mula sa Edmonton, Canada, may umahataw na balita si Jeffrey Coz live. Hataw Balita ngayon. Jeffrey, ilang tropa ng Ukraine ang nakapasok sa western region ng Kursk? Noel, aabot sa 1,000 Ukrainian troops na may kasamang tangke at armored vehicles ang nakapasok sa cross-border ng Western Kursk region bandang umaga noong Martes. Sa ikatlong taon ng digmaan, ito na ang maituturing na isa sa pinakamalaking pag-atake na inilunsad ng Ukraine laban sa Russia, dahilan upang akusahan ni Russian President Vladimir Putin ng provocation ang Ukraine. Nagsagawa naman ng missile attack ang Russian forces. Gayunman, bigo itong maitaboy ang malakas na opensiba ng Ukrainian forces. Nagdeklara naman ng state of emergency ang Kursk Oblast, habang isinailalim naman sa counter-terrorism operation ang Belgorod, Bryansk at Kursk region upang malimitahan ang galaw ng mga tao, sasakyan at phone tapping activities. Dahil sa pangyayari, ikinagulat di lamang ng Russia, kundi maging ng Estados Unidos at Western countries ang surprise cross-border attack na ito ng Ukraine. Balik sa iyo, Noel. Jeffrey, mayroon bang mga sibilyan na nasawi o mga nasaktan dahil sa surprise attack na ito ng Ukraine at ilan naman yung mga nailikas? Noel, walang naiulat na nasawi. Gayunmay, hindi bababa sa 13 ang sugatan sa naturang surprise attack ng Ukraine at dalawa sa mga ito ay malubha ang kalagayan. Sa isang inilabas na video call sa pagitan ni Putin at First Regional Governor Alexei Smirnov, iniulat nito sa Russian President na inilikas na ang nasa 76,000 residente sa pamamagitan ng mga bus at tren patungo sa ibang mga rehiyon ng Russia na nag-alok na kupin ang mga ito, Noel. Alright, maraming salamat Jeffrey Coz, live mula sa Edmonton, Canada. Hataw Balita ngayon. Nasawi ang halos 100 individual sa bagong Israelite strike na isinagawa sa isang school compound sa Gaza City. Ito ang humahataw na balita ni Daniel Encarnacion. Hataw Balita ngayon. Nasawi ang humigit kumulang 100 individual sa airstrike ng Israel sa school compound sa Gaza City noong Sabado, August 10. Pinamamahayan ang naturang lugar ng mga pamilyang Palestinian ayon sa Gaza Civil Emergency Service. Inflated umano ang inilabas sa death toll at 19 na militante ang kabilang sa mga namatay ayon sa Israeli military. Idinagdag din nila na walang matinding pinsalang na idulot sa tinamaan na compound. Umani ang Israeli strike ng pagkondena mula sa mga Arab state, particular na ang Turkey, France, Britain at European Union. Kasama rin dito ang Estados Unidos na kasalukuyang nakikipagtulungan upang hindi lumaki ang labanan sa Gaza sa isang regional na digmaan.
Noong ding Sabado, nasawi ang 3 Palestinian sa Al-Nusayrat sa Central Gaza at 1 tao sa kalapit na Deir al-Bala sa isang hiwalay na Israeli strike. Nakatakdang magpulong ang Egypt, United States at Qatar sa Huwebes, August 15 para sa bagong round ng ceasefire negotiations kung saan magpapadala si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu ng delegasyon. Subalit nagsabi rin siya na hindi niya tatapusin ang giyera hanggang hindi nabanta ang Hamas sa mga taga-Israel. Daniel Encarnacion, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Namatay noong 1 taon ng isang katutubong babae sa Nova Scotia na kabilang sa Mi'kmaq people. Bunsod nito, nagsampa ng kaso ang ina nito laban sa Nova Scotia Health Authority at sa 4 pang doktor na tumingin dito. Ito ang humahataw na balita ni Emerald Roca. Hataw Balita Ngayon. Namatay noong 1 taon ang 22 anyos na si Destiny Renee, isang Mi'kmaq woman dahil sa fungal meningitis habang nasa Valley Regional Hospital sa Kentville, Nova Scotia. Ayon sa ina nitong si Dana Renee, nakaranas ang kanyang anak ng medical negligence dahil sa lahi nito. Bunso nito, kasama ng ama ng biktima at stepmother nito, sinampahan nila ng kaso ang Nova Scotia Health Authorities at ang 4 pang doktor na responsable sa panggagamot kay Renee. Sa Notice of Action na inihain noong July 25 sa Nova Scotia Supreme Court, nakasaad na si Renee ay nakaranas ng brain death noong August 3, 2023 at idineklarang patay na matapos ang 3 araw dahil sa meningitis. Bukod dito, pinaratangan din ng pamilya ni Renee na ang mga doktor na tumingin dito ay hindi ginamot ang dalaga ng maayos dahil sa paniniwala ng mga ito na isang illicit drug user ang dalaga. Naramdaman din ng ina ng biktima na kahit patuloy nilang pinasisinungalingan na hindi drug user ang kanyang anak, ay tila hindi ito pinaniniwalaan ng mga medical staff. Anila, naging mabagal ang pangangasiwa, pagtugon at pagbabantay sa mga sintomas ni Renee kahit patuloy na bumabagsak ang kalusugan nito sa bawat araw na dumadaan. Sa kasalukuyan, nasa kamay pa lamang ng hukom ang isinampang kaso at hindi pa nabubuksan. Emerald Roca, humahataw sa balita ngayon. Hataw Balita Ngayon. Alamin po natin ang magiging lagay ng panahon sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw po ng Lunes. Panoorin natin ang update mula sa Philippine Weather Bureau, Pag-asa. Sa ating latest satellite images, patuloy natin minomonitor itong low pressure area na ating na nasa loob ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan mahigit 1,375 kilometers silangan na extreme northern Luzon. Base sa ating mga pinakahuling datos, nakikita natin na itong low pressure area na ito ay malaki yung tsansa na maging bagyo ngayong araw. Pero posible din yung senaryo na ito ay palabas na ng Philippine Area of Responsibility. So magbibigay po tayo na update kung ito bang low pressure area na ito ay magiging bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Ang pangalan ng susunod na bagyo na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility or papasok ng Philippine Area of Responsibility ay letter D na po tayo, so Dindo. Ang itong low pressure area na ito ay wala namang direktang epekto sa anumang bahagi ng ating bansa. Hindi niya rin masyadong napapalakas ang habagat at ang southwest monsoon o yung habagat nga ay nakakaapekto partikular na sa kanlurang bahagi ng Luzon, sa Luzon at dito rin sa may bahagi ng Kabisayaan. Ngayong araw, malaki yung tsansa ng maulap na kalangitan na may mga pag-ulan lalong-lalo na sa bahagi ng Ilocos Region, gayon din dito sa may western section ng Central Luzon, itong area ng Zambales at Bataan. May thunderstorm advisory tayo around 3 a.m. ngayong araw at posible yung mga pag-ulan lalong-lalo na sa may bahagi ng Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Cavite, Batangas at ilang bahagi ng Kamaynilaan. But generally, ngayong araw ay asahan pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan. Pagkilat pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa. Makikita nyo itong bahagi ng Mindanao, halos walang masyadong kaulapan, pero posible pa rin yung mga thunderstorm sa hapon hanggang sa gabi. Sa sunod na ilang mga araw, asahan pa rin natin yung epekto ng southwest monsoon o habagat, lalong-lalo na dito sa may Ilocos Region, kaya posible medyo maulap pa rin yung kalangitan sa mga susunod na araw.
Samantala sa iba pang bahagi ng ating bansa for the rest of the week, ina-expect pa rin natin yung mga isolated o pulupulong pag-ulan, pagkilat-pagulog sa hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon naman, wala tayong nakataas na gale warning kaya ligtas naman pumalawot ang mga sakyang pandagat at malilit na mga bangka sa mga baybayin ng ating bansa. Mag-ingat lamang po, nasa panahon pa rin tayo ng tag-ulan, malaking tsansa ng mga thunderstorms na kung minsan ay nagpapalakas ng alon ng ating mga karagatan. Ang araw natin ay sisikat mamayang 5:42 na umaga at lulubog 6:20 ng gabi. Napanood po natin ang update mula kay Pag-asa Weather Specialist Obet Badrina. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, tayo'y magpasalamat sa Diyos na may lalang. Nananawagan ang Breastfeeding Mothers Support Group sa mga establishmento sa Nueva Ecija na maglagay ng mga signage patungo sa kanilang mga naitalagang location room para hindi na umano kailanganin pang ipagtanong at hanapin. Bunsod ito ng mga nakarating na hinaing ng mga ina sa ginanap na pagdiriwang ng 8 Hakab 2024 National Breastfeeding Month nitong Sabado sa Cabanatuan, Nueva Ecija. Si Danny Munar, humahataw! Hataw Balita ngayon! Nagtipon-tipon ang mga working breastfeeding mother sa isinagawang lecture bilang bahagi ng National Breastfeeding Month netong Sabado, August 10 sa Cabanatuan City, Nueva Ecija. Tinalakay dito ang tamang paraan ng pagbe-breastfeed, tamang pagpapalaki ng mga sanggol at kahalagahan ng paggamit ng gatas ng ina kumpara sa mga gatas ng baka. Breastfeeding po, puno po siya ng antibodies. Ang mga minerals or yung mga sinasabi po nila na ingredients ng formula milk ay yun po ay mga synthetic. Ang mga batang dumedi sa ina ay matatalino. Bukod sa masustansya at nakakatulong din sa panlaban sa mga sakit, malaking tulong din ang pagbe-breastfeed upang makabawas sa malaking gastusin. 3,000 hanggang 4,000 at yun po ay hindi pa magtatagal ng isang buwan. Economical din po ito, no? So hindi na kailangan bumili. Readily available, anytime, anywhere, ay pwede pong mapa-feed yung bata. Gayunman, ayon sa ilang concerned mothers, bagamat mayroong inilaang lactation room ang ilang establishmento, dapat umanong pagtuunan pansin ng mga pamunuan nito ang kakulangan ng mga signage upang patuloy na masuportahan ang mga nagpapasuso ng kanilang mga sanggol. Sa malls po, signages, hindi siya gaanong napopromote na meron tayong ganitong breastfeeding room or lactation room sa ganitong mall or establishment. Kailangan mo pa siyang hanapin or ipagtanong talaga. Samantala, nagbabala naman ang ilang law expert dahil sa report ng ilang ina na lumalabas sa social media platform na may mga nagbebenta na ng mga breast milk. Bawal tayong magbenta ng express breast milk. So sa totoo po, hindi siya guided ng DOH. Meron po siguro mga nagbebenta like yung mga social media platforms natin, nakikita na meron pong mga mothers na overproduction and finifreeze nila itong mga breast milk nila, then binibenta per ounce. Danny Munar, humahataw sa balita ngayon. Apat na raang kidlat ang sunod-sunod na tumama sa timugang bahagi ng British Columbia, Canada na siyang nagdulot ng paglagablab ng 8 bagong wildfire sa lugar. Mula sa Grand Prairie, Canada, may humahataw na balita si Jeffrey Reyes, live. Hataw Balita ngayon! Jeffrey, gaano kalaki ang sunog na nagawa ng mga nasabing lightning strike na ito? Yes, magandang araw Carmela. Ayon sa Northwest Fire Center na siyang nagbabantay sa lugar, maliit lamang ang nagawang sunog ng mga lightning strikes na tumama sa lugar. Sa kabila nito, nahihirapang magtansya ang mga eksperto dahil sa karamihan sa mga ito ay nasa remote area. Sa kasalukuyan, mayroong 380 na active wildfire na nananalasa sa buong probinsya ng British Columbia, ngunit nangangamba ang BC Wildfire Service na maaaring madagdagan pa ito dahil sa patuloy na pagkidlat sa lugar.
Carmela, bungsod nito naglabas ng babalaang probinsya na tatagal ng 24 hanggang 48 oras ang masamang air quality na sa timugang bahagi nito at maging ilang hilagang bahagi ng lugar. Balik sa iyo, Carmela. Jeffrey, ano yung mga ginawang safety measure ng probinsya para maapula ang sunog? Sinabi ni Macloyd na matapos ng mga crew ang pagbuo ng control line sa gawing bahagi ng north side ng sunog noong Biyernes at humigit kumulang sa 70 bumbero ang tumugon sa wildfire sa Haklar Mountain sa katapusan ng linggo na may mga crew na nagtatrabaho, Carmela, ng 24 hours upang matiyak ang control lines ay nananatili. Ang ilang positive news nga ay ibinahagi ng ahensya noong Sabado kasama ang mga wildfire services na nagsabi na sila'y achieve significant containment na sa north at southwest ng Ponderosa FSR nitong nakaraang linggo. Carmela. Salamat Jeffrey Reyes mula sa Grand Prairie, Canada na nakaranas na ng higit na apat na raang wildfires ngayong taon. Hataw Balita ngayon! Mag-i-invest ang US ng $2.2 billion para sa pagbabago ng national power grid. Samantala nagdudulot naman ang avocado gold rush sa US ng malaking deforestation sa Mexico. Ito ang humahataw na balita ni Noni Ramos. Hataw Balita ngayon! Mag-i-invest ang US ng $2.2 billion para sa pagbabago ng National Power Grid. Bahagi ito ng Infrastructure Investment and Jobs Act para sa mga proyekto na mag-a-update ng grid infrastructure. Kasama na ang pagpapalit ng mga lumang kagamitan, pagpapalakas ng cybersecurity measures at pamamahala ng mas matibay na mga linya ng kuryente. Kasama din dito ang integrasyon ng renewable energy sources at storage solutions gaya ng mga baterya. Layon din na palakasin ang kakayahan ng grid laban sa extreme weather events katulad ng hurricanes at heat waves. Samantala, nagdudulot naman ang avocado gold rush ng malaking deforestation sa Mexico. Nagiging avocado orchards ang mga kagubatan sa naturang bansa na may masamang epekto sa biodiversity at local ecosystems doon. Nagiging usapin ito sa supply chain kung saan may mga kumpanya sa Estados Unidos na nakapagpapalala sa deforestation. Pinapayuhan ng mga pamahalaan ng mga kumpanya na mag-adapt ng mas sustainable practices at certifications upang hindi na madagdagan pa ang environmental damage. Inaasahang tutulong din ang pagtaas ng consumer awareness tungkol sa environmental impact ng food production para maging mas sustainable ang pagkonsumo. Noni Ramos, humahataw sa balita ngayon. Magkakaroon ng libreng information session para sa mga kababayan nating newcomers sa Toronto, Canada. Magsasagawa rin po naman ng palarong Pinoy sa Embahada sa Malaysia sa August 27. Ito ang humahataw na balita ni Lynn Perez. Hataw Balita ngayon! What's up, kabayan? Pansamantalang magsasara ang Philippine Honorary Consulate sa Sevilla, Spain mula August 12 hanggang September 2, 2024. Maaaring mag-email sa sevillaphc@dfa.gov.ph o Konsulado General Filipinas Bidon@gmail.com kung may mga urgent concerns. Iniimbitahan naman ng mga kababayan nating newcomers at senior citizens sa Toronto, Canada na dumalo sa isang libreng information session. Gaganapin ito sa August 16, alauna hanggang alas 3 ng hapon sa 4900 Yonge Street sa Toronto, Canada. Pag-uusapan dito ang tungkol sa essential government programs at services na inihahandog sa newcomer immigrants at senior citizens sa Canada. Sa mga interesadong dumalo, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Kabayan Multicultural Center sa facebook.com/Kabayan Community. Magsasagawa naman ng consular outreach mission sa Happy Valley, Goose Bay, Newfoundland, and Labrador, Canada sa August 24 at 25. Gaganapin ito sa Labrador North Chamber of Commerce mula alas 8 na umaga hanggang alas 5 ng hapon.
Ilan sa mga serbisyong ipagkakaloob ay ang passport application, notarization or legalization of documents, civil registry at NBI clearance application. Para sa kumpletong impormasyon, bumisita lamang sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Canada sa facebook.com/PHNCanada. Inaanyayahan naman ng mga kababayan natin sa Malaysia na lumahok sa palarong Pinoy sa Embahada. Gaganapin ito sa August 27, alas 6 ng gabi sa Pasuguan ng Pilipinas. Sa mga nais lumahok, mag-register lamang sa link na matatagpuan sa official Facebook page ng Philippine Embassy sa Malaysia sa facebook.com/PHNMalaysia. Lynn Perez, sumahataw sa Balita Ngayon. Hataw Balita Ngayon. At sa atin naman pong shoutout. Nobel, ano shoutout natin dyan? O nanibago yata ako setup nyo ngayon dito Ige. Oo nga, it's good to see you. Ikaw ang isa-shoutout ko Nakasi Carmela. Pwede rin. Gusto kayo dyan? Pakibati na rin. Pwede rin, pakibati na rin ako. At hello kay, kay Ate Shea. Yan. Ganun din. At kay Millie Espana, kay Nancy Rebedad. Ito yun, mga lagi nanonood sa atin dito sa Canada. Si Amy Laudencia, kay Jeanette Garcia, kay Brad Egbert and Sis Mina Anichete dyan sa Red Deer, kay Brad Ding and Sis Evelyn Velasco, kay Brad Bert and Hilda Mendoza, kay Tito Angel and Tita Emmy Moronia, kay Aileen and Jess Torres, Madel and Abong Garcia, kay Bebot and Hernan Galicia, kay Grizel Lumabong. Happy Sabat at happy Sabat anniversary din sa aking anak na si Juan Carlo. Kay Nanay Nieves Shaya, happy Sabbath anniversary din po. At congratulations sa lahat po ng nag-graduate din dun sa pagsulong ng choir dito sa Edmonton, Canada. Ayun, Carmela. Sige, ako naman. Shout out sa aking mga kaibigan na nakaantabay ngayon. Kay Joms Tejano, kay Ate Rhea Joseph at sa Jose family, sa aking kakambal na si Clarissa, sa Marinda family na nasa Pilipinas ngayon. Shout out din sa aking minamahal na papa, kay Romel Marinda, dahil birthday po niya August 12. Happy birthday po sa iyo. Yun, mga shout out. Meron din nagpapabati rito si Jericho Esquivel at si Races Bayuga. Musta kanya at good morning. Shoutout po sa ating mga taga-subaybay sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Shoutout din po sa mga tagapakinig ng Hataw Balita Ngayon sa Radyo La Verdad 1350. Yun, at ihabol ko, baka magalit sa akin ang aking mahal na asawang si Erwina. At gayon din po, patuloy po namin kayong inaanyayahan sa isinasagawang mass indoctrination ng MCGI. Day number 1 na po tayo, mamayang 7 p.m. Philippine Time sa official MCGI social media accounts. Kabilang ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International. Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 9:30 ng gabi. Ito po ay nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts at ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, ano man ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming pong ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Kawikaan 18:10, ang pangalan ng Panginoon ay matibay na muog, tinatakbuhan ng matuwid at naliligtas. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Lunes, ika-12 sa buwan ng Agosto 2024. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue, UNTV Radio La Verdad 1350 at ng ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ngalan po ni Sherwin Kulubong mula po rito sa Pilipinas, ako si Jun Soriao. At iyan po ang mga humahataw na balita sa iba't ibang panig ng mundo ngayong Monday morning, August 12, 2024. At mula rito sa Edmonton, Alberta, Canada, ako po si Noel Paul Yarco. At ako naman si Carmela Marinda mula sa San Francisco, USA. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Susunod na ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.